salamat sa mapagpala na pagmamahal. Welcome to our 365 devotion. Ako po si Alexander Gomez ng Batch 3 at ang topic na tatalakayin natin ngayon ay ano ang solusyon. Ngayon po ang ating Bible verses tungkol sa Romans chapter 3 verses 9 to 12 at buksan po natin ang ating puso at isip sa mga ng salita ng Diyos. Sinasabi dito na what shall we conclude when we have any advantage? Not at all. For we have already made the charge that Jews and Gentiles are all under the power of sin, as it is written, there is no one righteous, not even one. There is no one who understands, and there is no one who seeks God. All have turned away, we have together become worthless. There is no one who does good, not even one. Ito sa Tagalog. Ano ngayon? Tayo ba mga Hudyo ay nakakalaman? Hindi, kahit sa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at Griego, kaya sila ay makapangyarihan ng kasalanan. Gaya ng masusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala ni isang nakakaunawa, wala ni isang kumakalap sa Diyos, lahat ay linis, sama-sama silang walang nakabuhan. Walang gawa ng mabuti, wala kahit isa. Teaching number 1, humans are created sinless and good. Simula pa lang, hindi ka ng Diyos ang tao ang sa kanyang langis, malinis, banal at may kakainang mamuhay sa katuwiran. Teaching number 2, humans fell into sin and became slaves to it. At nang magkasala ang tao, hindi lamang siya lumabag sa utos ng Diyos, hindi din siya ng kasalanan. Ibig sabihin, ang kasalanan hindi lang basta gawain hindi siyang kapangyarihan kumukontrol sa isip, puso at kaya ng tao. Teaching number 3, humans can only be freed by Christ. Wala sa atin na makakapagligtas sa sarili, kahit anong kabutihan ang gawin natin. Hindi yan sapat upang mapawi ang kasalanan. Si Jesus lamang ang anak ng Diyos ang nagbigay ng kanyang buhay upang tayo ay mapatawad at mapalayan mula sa pagkakaibig sa kasalanan. Application number 1, go back to God's original plan for your life. Alalahanin natin na nilikha tayo ng Diyos para sa kabutihan, hindi sa kasalanan. Kaya sa araw-araw, dapat natin sikapin ng buhay ayon sa kanyang kalooban, sa kabanalan, katapatan at pagmamahal sa kapwa. Application number 2, give your all to Jesus, our Lord and Savior. Ang tunay na kalayaan hindi nakukuha sa paggawa ng gusto natin, hindi sa pagsuko ng ating buhay kay Kristo. Kapag inialay natin ang lahat sa Kanya, ang ating plano, pangarap at puso, tinutulungan niya tayo mamuhay ng may layunin at kapayapaan. Application number 3, guide others to Jesus, the only solution to the greatest problem of humanity. Bilang mga tumatanggap ng biyaya ng kaligtasan, kung hindi natin naibahagi ito sa iba, maaaring sa simpleng pakikinig, pagdarasal o pagsuporta, may pakita natin ang pag-ibig ni Kristo. Sa ganitong paraan, nag-iinstrumento tayo ng Diyos para dalhin ang ibang tao sa kanyang liwanag. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.